Ang tibuok kasulatan gitugas sa Dios og may kapusilanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. O hinungdan masusiho nato ang kasulatan sa Dios tungod kay walay makulang diha sa kasulatan sa Dios aron dili kita malimbungan among mga kaigsuonan. Kay kini gihatag sa Dios aron ang matag usa ka mga tinuhuan mahimong makoreksyonan, mabadlong ug mahimong mamatuto gyud sa pagkamatarong ug matulid ang tanan nga mga tinuuhan pinaagi lang sa kasulatan sa Dios. Kay kini gihatag kini, gituga kini para sa tanan nga mga tinuuhan nga kini siya gamiton. Ug nagaagda ang usa ka propeta nga si Isaias nga pagasusiho ninyo ang mga nahisulat diha sa kasulatan. Sa Isaias kapitulo 34 versikulo 16. Susiha ninyo gikan sa basahon ni Jehova ug basaha, walay usa niini nga mawala, walay makulangan siyang kauban, kay ang akong bakba kini nagsugo na ug ang iyang espiritu mao'y nagtigom kanila. Isaias 34:16. Mao nga ipasusi mga igsuon ang basahon sa Ginoo kay walay kulang niini. Walay nawala niini. Busa kinahanglang magasusi ang matag usa aron dili ikaw malimbungan. Leviticus 18:22, sabi ng Panginoon, huwag kang makipagtalik sa kapwa mo lalaki o sa kapwa mo babae, sapagkat ito ay karumal-dumal. Mga taludtod ng Biblia tungkol sa bakla at tumboy. Ito ang mahalagang paalala sa lahat ng mga nilalang ng Diyos, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao, ng mga sinasawata, ang katotohanan ng kalikuan. Ito ang mga talata ng Biblia na mga pinakanauugnay na mga taludtot. Maliwanag dito sa Biblia. Ang sabi sa Leviticus kapitulo 18 versikulo 22, huwag kang sisiping sa lalaki ng gaya sa babae, karumal-dumal nga. Sa Levitico kapitulo 20 versikulo 13, at kung ang isang lalaki nang sumiping sa kapwa lalaki na gaya ng pagsiping sa babae, ay kapwa sila nagkasala ng karumal-dumal, sila ay papatayin ng walang pagsala. Mabububo ang kanilang dugo sa kanila. Sa unang Korinto, kapitulo 6, versikulo 9 hanggang 10, ito ang sabi ni Pablo, o hindi bagan ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng karian ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakiapid ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga ngalunya, ni ang mga nang bababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi mga mana ng karian ng Diyos. Sa 1 Timothy chapter 1 verse 9 up to 11, yamang nalalaman ito na ang kautusan ay hindi ginawa dahil sa taong matuwid, kundi sa mga walang kautusan at manggugulo, dahil sa masasama at mga makasalanan, dahil sa mga di banal at mapaglapastangan, dahil sa nagsisipatay sa ama at sa nagsisipatay sa ina, dahil sa mga mamamatay tao, dahil sa mga nakikiapid, dahil sa mga mapakiapid sa kapwa lalaki, dahil sa mga magnanakaw ng tao,
dahil sa mga bulaan, dahil sa mga napagsumpa, kabulaanan at kung mayroon pang iba. Mga taga-Roma, Kapitulo 1, versikulo 21 hanggang 27. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkus, ni walang kamuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid, at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim, ay naging mga mangmang at pinalitan nila ang kalulatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao, ng nasisira at ng mga ibon at ng mga hayop na may apat na paa. At matanong natin mga kapatid, bakit pinahintulutan ng Papa sa Roma na si Pope Francisco? Pinahintulutan niya ang lalaki makipag-asawa sa kapwa niya lalaki at babae makipag-asawa sa kapwa niya babae. Ito'y katanungan mga kapatid na kailangang tanungin at kailangang masagot ng isang Papa sa Roma, dahil ito'y karumal-dumal sa paningin ng Diyos. At siya po'y pumayag na rin na magsama ang lalaki kapwa lalaki, babae kapwa babae. Ito ang patunay mga kapatid. Ito ang lumabas ngayon sa balita na ang Papa pala sa Roma ay nagbigay ng pahintulot. Kaya tingnan ninyo ng maigi ang napaulat sa mainstream media. Ito. Lumabas ito sa CNN World Europe. Pope Francis authorized blessings for same-sex couples. Tanong ko sa iyo, parang ba yan? Parang ba sa iyo yan? Lumabas ito sa television, sa CNN. Kung sa atin pa, ABS-CBN, GMA 7. Ito pa, lumabas ulit sa CNN. At lumabas ito sa Yahoo News. Ito, in supporting civil unions for same-sex couples, Pope Francis is moving Catholics towards a more expansive understanding of family. So ano daw ang ginawa ayon sa report ng television? Si Pope Francis ay sumusuporta sa civil union. Lalaki sa lalaki, babae sa babae, pwede silang ikasal. Sinuportahan ng Pope, hindi yan parang. Talagang sinuportahan niya. Kaya lang, wala pa siyang batas na gawin yan sa simbahan ng Romano Katoliko. Pero sa civil union, sinusuportahan niya ang gobyerno, gawin nyo yan. Kaya hindi yan parang, totoo yan. Ito pa, Pope declares same-sex unions can be blessed by the Church in Radical Change report. Ito pa sa ibaba, Pope Francis approves. Approve ha? Hindi lang sinuportahan, aprobado pa. Pope Francis approves blessing for same-sex couples in historic decision, major step forward. Ito pa sa baba, Pope Francis declare same-sex unions can be blessed by the Church in Radical Change report. So ano ang sinabi? Parang hindi. Nilabas talaga sa mga pamantalaan na mismo ang Pope sumusuporta sa same-sex union, mga kapatid, sa civil rights. Kalawa, kanyang ipinag-uutos sa simbahan ng Katoliko, aprobado niya na ang couple na, itong nakalagay mga kapatid, same-sex couple, hindi yung tao individual. Same-sex couple, ang ngalan couple, hindi individual person. Ang sabi niya ay blessingan. Ito pa, lumabas pa ito mga kapatid sa Reuters. Anong sinabi ng Reuters? Vatican approves blessing for same-sex couples in landmark ruling. So, ibig sabihin, maraming pamantalaan, lumabas pa ito noong December 18, 2023, na ito mga kapatid ay nilathala by Philip Polela. Ano ang sinabi niya dito po sa kulay yellow? Pakinggan po ninyo at basahin natin. Vatican City, December 18, Reuters. The Vatican said on Monday in a landmark ruling approved by Pope Francis that Roman Catholics, priests, can administer blessings to same-sex couple. Balikan natin sandali yung sinabi ng Pope.
No! Tinanong siya, did you decide to allow Catholic priests to bless same-sex couples? Nung nagkagulo na ang maraming Katoliko mga pari at mga bishops, binago niya ang kanyang statement. No! What I allowed was not to bless the union. Ang kanya daw mga kapatid, inalaw yung individual na tao, hindi yung union. Pero sa maraming pamantalaan na ating binasa, tulad nitong CNN at News ng Yahoo, na si Pope Francis mismo ang nag-approve. Siya din po ang sumuporta sa civil union. Siya din po ang nag-declare ng same-sex union. Mga kapatid, same-sex couple ay aprobado niya, dineclare niya, blessingan ninyo. Lumabas din po yan sa Reuters na pwedeng i-administer ng mga pari ang same-sex, yan o, word o, couples. Yan o, couples. Nakita niyan? Couples. Couples ang sinabi, hindi individual. Bakit niya binago ito? Kasi nagkagulo eh. Ito pa. In supporting civil unions for same-sex couples, Pope Francis is moving Catholic towards a more expansive understanding of family. So anong ginawa ni Pope Francis, mga kapatid? Ang kanyang ginawa, sinuportahan niya ang same-sex couple union in civil union. Hindi yan parang, totoo yan.